napaisip lang ako mga kaistorya ba. Ito napaisip. Ngayon ko lang ito napag-isipan. Actually, hindi naman akin talagang idea na ito. Ito ay idea ng kasama ko sa trabaho. May sinabi kasi siya na hindi kaya tactical move itong ginawa ni PBBM na pinag-resign niya ang lahat ng kanyang mga cabinet members para ma-justify ang pagkakatanggal kay VP Sara sa posisyon bilang Vice President. Tactical move daw, mga kaistorya. Para ma-justify. Pinag-isipan ko ng mabuti ba? Anong ibig sabihin? Tactical move para ma-justify. But before that, mga kaistorya, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang natural food supplement. Hindi ito synthetic. Ito ay organic. Kailangan ito ng ating katawan. Ito ay tinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Ito ay maraming mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga pharmacies and Mercury drugstores. Hindi grocery, sorry. Mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated. Basta Hotdog, Virginia. Velox Energy. Dinhinata magpagasolina o magpakrudo sa Velox Energy. Pinag-isipan ko yung comment ng kasama ko sa trabaho dito. Sabi ko, tactical move. Kasi kapag matalino ka, hindi mo ipinapakita kung ano talaga yung gusto mong mangyari. To make your enemy, to catch your enemy by surprise. You must be unpredictable. At ito analysis ko, mga kaistorya. President Bongbong Marcos Jr. is an intelligent, very intelligent and tactical person. You cannot predict his moves. Yun ang nakakatakot, mga istorya. Meron akong nabasang libro. Sinasabi na to outsmart your enemy, you have to play it full. You have to play it full. Kung sa Tagalog pa, mga kaistorya, kung gusto mong matalo yung kalaban mo, magpakatanga ka. Pero hindi ka tanga. Nagpakatanga lang to outsmart your enemy. Kasi ganito yan, mga kaistorya. Kung ititrace natin yung mga nangyari, mga kaistorya, nung sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na ayaw niyang ma-impeach si Vice President Sara, may sinasabi pa siyang finger, ano yun? A tip of my finger something, hindi makakapasok ang ICC, nakalimutan ko lang eh. So nag-expect na yung mga Pilipino na walang hindi, sorry. No, hindi si BP Sara. Yung kay FPRRD, di ba?
Ay, magsimula muna tayo kay VP Sara. Sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na he will not support the impeachment of Vice President Sara Duterte. Because ang gusto niya, walang impeachment na mangyayari, magkaisa na lang para sa bansa. Fast forward, hindi yun ang nangyari, di ba? Na-impeach si Vice President Sara Duterte. So, the supporters are caught in the act. The political opponents are caught in the act. Kailan nangyari yung impeachment, mga kaistorya? 11th hour bago mag-recess. Di ba? Para hindi na mapaghandaan ng kalaban. 11th hour. Kung kailan least expected na may impeachment na i-file, doon nangyari yun. Recess. Magre-recess na yung Congress. So, hindi nakabantay, hindi nakapag-prepare ang kalaban. Ngayon, sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na hindi makakapasok ang ICC. Di kumpiyansa yung kalaban na naman. Kasi, hindi nga makakapasok eh. Pero anong nangyari? Fast forward, nandun na si former President Rodrigo Duterte sa Hague. Nakakulong. At ngayon, mga kaistorya, may panibago na naman. Diba? May panibago na naman. Naakala ngayon ng mga supporters na nagsisisi ang presidente na inaway niya ang mga Duterte. Bakit? Kasi may interview sa kanya na open siya for reconciliation. Tapos, pagkatapos doon, pinag-resign pa niya ang kanyang mga cabinet members. Hindi kaya, nabago kasi yung isip ko nung sinabi ng kasama ko sa trabaho eh. Hindi kaya isang tactical move na naman ito ng presidente para hindi makabantay yung kalaban. Para magkumpiyansa na naman yung kalaban. Kasi kung if we will interpret it literally, parang weak, di ba? Parang weak si Presidente Bongbong Marcos, gano'n. Pero sa kabila ng pagbati ko sa kanya na he's a weak leader, saan pumapabor ang hangin ngayon, mga kaistorya? Na-impeach si Vice President Duterte, nakulong si former President Duterte. Puro disadvantage sa mga kalaban. Nagtatago ngayon si Attorney Harry Roque. But the president is andyan lang. Kaya, yun ang aantabayanan natin ngayon, mga kaistorya. Talaga bang sincere ang presidente sa sinabi niya na open siya for reconciliation? Talaga bang pinag-resign niya yung mga cabinet secretaries niya dahil hindi siya sang-ayon sa nangyari sa midterm election? Kasi kung susuriin mo naman, mga kaistorya, hindi naman talaga kulelat yung alyansa. Merong 5 doon, siguradong alyansa eh. May 5. Hindi pa tayo sigurado kay Villar at kay Amy Marcos. Di ba? At meron pang Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Tapos sasabihin ni Presidente Bongbong Marcos, hindi niya nagustuhan yung resulta ng midterm election, kaya kailangang mag-resign ang lahat ng mga cabinet members. At yun namang mga supporters ay tuwang-tuwa. Akala nila yun na yun. Pero hindi natin alam kung ano ang plano ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi pinag-aralan ko yung mga pangyayari. Hindi weak si Bongbong Marcos, hindi siya weak, mga istorya. Hindi rin siya, matalino siya. Remember, he's a Marcos. He's the son of President Ferdinand Marcos Sr. na
naghari sa Pilipinas sa loob ng mahigit 2 dekada. And as a son, I believe he got the genes of his father, of course. At hindi pa natin alam na nag-evolve pa yun. Di ba? Kasi mas iba daw talaga yung anak kaysa mga magulang. Ano sa tingin niyo mga kaistorya? Ito kaya ay isang tactical move na naman ng presidente? Or to outsmart his opponent? Kasi kailangan din kasi yan sa politika Kasi hindi pwedeng sa politika kasi hindi pwedeng naive ka Hindi pwedeng naive. Talagang lalamunin ka. Kakainin ka. Oo. Yung posisyon sa mga barangay-barangay, maraming naghahangad Yun pang posisyon ng pagiging presidente. Kung hindi ka matalino diyan, hindi ka maingat diyan talagang matatanggal ka diyan Kaya itong mga reconciliation, itong resignation, hindi kaya tactical move na naman ito? Remember, bakit sinabi ni President Bongbong Marcos na hindi niya nagustuhan yung resulta? Doon nga lang sa House of Representatives Di ba? 285 congressman ang sumusuporta sa speakership ni Congressman Martin Romualdez. O nasaan ang weak doon? Nasaan ang pangit na, di ba? 285, hindi pa kasama yung iba. Kumbaga, by number itself, sure na si Congressman Martin Romualdez dyan. Dito tayo sa Senate, sa House of Senate. Nako. Kahit magbilangan tayo, hindi pa rin dapat makampante si VP Sara dyan. Tingnan nyo dyan. Remember, kailangan ng siyam. Tama ba ako? Siyam? Or 8 na ayaw ng impeachment para hindi matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Bilangin nyo dyan kung sino ang siguradong siyam dyan. Tiningnan ko, nako, hindi pa sigurado yung siyam dyan Hindi pa sigurado yung siyam dyan. At sa politika, very unpredictable. Kaya abangan na lang natin mga kaistorya Na baka kasi tuwang-tuwa yung mga supporters ngayon na wala na, tumiklop na si President BBM kasi gusto niya nang makipag-reconcile. Ay nako, wala na kasi pinag-resign na niya yung mga cabinet members niya. Tapos baka ang ending niyan, convicted si Sara Duterte. Tanggal siya. Diba? Ganun lang yun Kaya hintayin natin mga kaistorya kung sino talaga ang totoong matalino sa kanila. Ito na lang, real talk tayo mga kaistorya. Who will be outsmarted? Who will be outsmarted? Is it President Bongbong Marcos or Vice President Sara Duterte? Who will be outsmarted between the two of them? Who will be outsmarted between the two of them? Marcos or Duterte? Abangan na lang natin mga kaistorya. Kaya, ano masasabi niyo sa pinag-usapan natin? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking FB page or TikTok account, please don't forget to follow. And please comment, like, and share. Hanggang dito na lang mga kaistorya at magandang araw sa inyong lahat.